What's up mga ka-lovers? Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga kapwa ko OFW, hello po sa inyo. Magandang gabi po. Hapunan po tayo. Alam niyo na ano ito. At ito, alam niyo na kung ano ito. Anong nasa loob nito. O, diba? Tapos, hindi naman tama tong hapunan nito eh. Hindi naman tama tong hapunan na kape tsaka tinapay. Okay lang tinapay except sa kape kasi alam mo ito yung mga pagkain ng mga OFW dito. Pero wala tayong magawa kaya ang nasabi na diyan, pinapadalhan ng pera, wag masyadong magastos kasi kami dito nagtitiis kami sa mga pagkain na kahit tinapay lang, ganito, ganyan. Palagi kaming tinapay. Minsan, walang choice, pero ganun pa rin. Paulit-ulit na pagkain. Pero sa Pinas, marami mong gustong kainin. Pero dito, may makain ka na naman. May makain ka rin naman, pero bihira lang talaga. Kaya, kayo dyan na sa Pinas, huwag masyadong kain ng kain kasi alam niyo na puro cholesterol yung pagkain dyan. Mga pamilya na pinapadalahan ng pera ng mga kamag-anak nila o anak nila, asawa nila. Kaya kailangan magtipid-tipid din, wag puro gastos, wag puro sabihin na, oy abroad yan, ang ano niyan, pamilya niyan. Huwag ganun po kasi hindi habang buhay na malakas po kaming magtrabaho dito. Okay? Dapat gastos lang ng konti para sa kinabukasan din yung ginagawa namin. Lahat ng mga kapwa ko OFW para sa pamilya nila. At maraming salamat po. Sana po nakarelate kayo nito. Kung sino man dyan nakarelate nito, kape tsaka tinapay na may itlog. Minsan nga kape tsaka tinapay na sausaw pa sa kape. Dito, walang choice. Pero okay na rin kahit paano malagyan ng laman ang tiyan. At alam nyo na, dapat pag magtrabaho tayo, kailangan may laman yung tiyan natin kahit paano, di ba? Alam nyo, ito na yung vitamins natin ng mga OFW kada umaga. Except lang sa hindi nagkakape dyan, di ba? Tsaka nagtsatchay o ito lang, kape, ala. Kaya kayo dyan sa Pinas, huwag masyadong magastos. Magastos naman, pero huwag masyadong magloko kasi hindi habang buhay yung pamilya nyo, pamilya ko na magtrabaho dito sa ibang bansa, okay? Saka, advice ko lang na sa lahat ng mga OFW, wag puro ipadala yung pera. Dapat mag-ipon din tayo kahit papaano para pag uwi natin, mayroon tayong magastos at mayroon tayong pagkukuhaan ng kung anong kailangan natin na dapat bilihin. Huwag puro padala tapos wala ka rin pala naipon, ganun. O except lang sa mga may nag-aaral na mga anak, nagkokolehiyo. Kaya kung kayo yung katulad ko na yung anak ko hindi pa naman nagkokolehiyo, elementary pa lang naman, kailangan din natin magtipid-tipid para sa kinabukasan nila. At God bless po sa ating lahat. At sana po nakarelate po kayo dito sa live sa video ko na ito. Maraming salamat at God bless sa ating lahat at kain po tayo guys. God bless. Thank you.